So mga mare, heto nga at nagprepare na nga din pala ako nitong ating lulutuin for today's video. Bago na naman nga pala ako na magkapag voice over at syempre makapag-upload nga ng ating vlog. Sobrang dami kasing kaganapan mga mare, kaya naman ngayon nga lang pala ulit tayo nakapag video at syempre nakapag voice over at syempre nakapag-edit nga ng ating mga vlogs. Feeling ko nga mga mare, ngayon nga lang pala ulit ako makakapag-upload at sa mga susunod na araw wala na naman. Dami kasing kaganapan tapos sobrang busy kaya naman hindi na nga nahaharap. Tapos nga syempre alam niyo naman napakahirap nga mag voice over at mag-edit nga ng mga video. Hindi naman ganun kadali. Kaya yung mga nag-aakala dyan mga mare na napakadali lang naman mag-vlog at mag voice over at mag-edit ng videos nagkakamali nga kayo. Hindi nga basta-basta at syempre hindi lang naman ganun kadali. Lalo pa nga kapag marami kang ginagawa, kapag busy kang tao talaga nga namang hindi mo nga mahaharap yan. Kahit na inaayos ko nga yung aking time management mga mare, hindi pa nga rin pala talaga uubra. Sobrang bilis lang ng oras, ng araw at syempre ng panahon. Araw-araw maraming tayong ginagawa kaya naman hindi na nga natin namamalayan ngayong ating mga ginagawa. Minsan hindi na nga natin pala namamalayan yung mga araw at mga oras na napakabilis nga. So anyway, ito nga pala magluluto nga pala tayo ng bopis. Alam nyo ba mga mari, isa nga pala itong ulam na ito sa aking mga paborito. Hindi ko din alam kung bakit ko nga nagugustuhan itong ulam na ito. Basta nung nakatikim nga ako ng ganito, talagang sabi ko nga i-favorite ko na nga ito. Ewan ko bakit gustong gusto ko nga ba talaga itong bopis na ito. O ayan, isang trivia yan mga mari, na ang favorite ko nga palang niluluto talagang itong bopis at itong inuulam. Ito nga at nagahit-gahit na nga din pala ako dyan ng mga sibuyas at syempre yung mga ingredients nga pala ng ating bopis. At pagkatapos naman yan, isinalang ko na nga din pala itong ating magandang lutuan. Pagkatapos naman, naglagay na nga din pala ako dyan ng mantika. Tapos itong ang bawang, nagsuti-suti nga lang pala tayo dyan. At pagkatapos nilagay na nga din pala natin itong sibuyas. Igisa-gisa nga lang pala natin itong ating bawang at sibuyas nga na nilagay dito sa ating lutuan. At pagkatapos naman yan mga mare, syempre isusunod na nga din pala natin ilagay itong carrots para medyo malambot at magisa na nga din pala ito at para madali na nga rin pala natin itong lutuin at makain maya-maya. Anyway, iba-iba naman tayo ng way ng pagluluto nga ng ating mga nilulutong ulam. Pagkatapos niya, nilagay ko na nga din pala itong labanos. Syempre, alam niyo na, igisa-gisa na nga din pala natin yan at para mabilis nga din lumambot at maluto. After niya, naglagay na nga din pala ako dyan ng konting toyo at syempre ng isang supot ng oyster sauce. Ito na nga naipakita yung oyster sauce dyan mga mare, pero naglagay ako. After niya, naglagay na nga din pala tayo ng aswete. Kung nga alam kung bago ba ilagay dyan mga mare, hahalo ba muna sa may tubig o diretsong powder mix na nga din pala yung ilalagay natin dito sa ating niluluto. Pero carry na yan kasi at least diba makakapagluto na nga din pala tayo ng bopis dyan. After niya, naglagay na nga din pala tayo dyan ng paminta at syempre ng iba pang seasoning. After mahalo niyan mga mare, syempre ilalagay na nga din pala natin itong ating bopis. Ang bopis nga pala mga mare, pinaghalo-halong laman loob nga pala ito ng baboy. Padami na naman nga pala itong ating lulutuin. Alam nyo naman, idadalawa nga lang pala kami kumakain nito. Hindi naman mahilig ang mga bata dito mga mare, kaya ano pang gagawin dyan? Kapag hindi naubos syempre pupulutanin. Ay, charis lang. Pero perfect nga din pala itong pang-ulam at pang-pulutan. Pagka marami na nga tayong time, syempre talaga magluluto na nga din pala tayo ng maraming ulam at pwede na nga din pala natin yan itinda. After nyan, syempre tinimplahan na nga din pala natin yan at maya-maya ipakukuluan lang ng konti. At pagkatapos nyan, syempre okay na nga din pala itong ating bopis. And after nga nyan, mahalo-halo lang ng konti. Syempre hindi nga natin dapat makalimutan ilagay itong ating laurel. Para naman bumango-bango nga din pala itong ating niluluto. Pero okay naman na din pala yung lasa niyan. Pero mas maganda pa rin kapag meron nga din pala itong ating laurel. And konting luto nga lang pala yan mga mare at konting halo-halo okay na nga din pala itong ating bopis. Tara kain!